Hi guys, good day sa inyong lahat and welcome back dito sa Entong Swirl Channel. So, medyo matagal-tagal tayong hindi nakapag-update dito sa ating chicken coop or chicken garden kasi nga ayun, nasa Manila tayo. So ngayon, sa mga nakalipas na araw, hindi rin tayo nakapag-video kasi nga busy dito sa farm at inasikaso natin yung ating paparating na bagong kulungan. Pero magawi lang tayo dito sa ating mga alaga para may update ko kayo sa mga itsura nila ngayon. So, samahan nyo ako. So guys, ayan, paggabi na nga bago tayo nakapag-video, and ito na yung itsura ng ating chicken garden. Yung ating frog grass is ayan, medyo matagal lang talagang gumapang kasi nga ayan, pa-summer na rin. And tingin ko yung lupa naman dito is hindi ganoon kaganda. So kailangan siguro maglagay na naman tayo or magbigay tayo ng fertilizer dito sa ating frog grass. So ayan oh, medyo kumalat naman na dito sa part na to. Pero meron pa rin siyang mga bungi-bungi na part. So siguro after 2 months ulit na i-update ko kayo sa itsura niya. So ayan yung dito naman kasi konti lang naman yung inilagay natin before, pero ayan, kumakalat na siya, gumaganda na rin. So dito naman sa left side yung mga halaman na itinanim natin before, ayan, itong mga cuttings. Actually nag flowers na nga ito, ayan, madali lang malaglag yung flowers niya. So maganda rin naman yung naging resulta kasi ito binigay lang din sa atin ng tito ko. And dito naman sa bandang itaas yung ginamit natin DIY na taniman. Ayan, yung spider plant natin, ayan, buhay na siya. And yung epicea, ayan, sa epicea pa naman palang napansin natin medyo matagal lang talaga siyang mag-grow, unlike dito sa spider plant. So ayan oh, spider plant natin gumagapang na rin yung ano, nagkakaroon na rin siya ng mga anak-anak. So kagaya ng mother plant, meron siyang mga nagiging supling na pwedeng i-transfer kung gusto niyo magparami. So ayan itsura niya. Ayan mga epicea natin, ayan oh. Itong epicea na to, ayan may anak na rin siya sa ilalim pala. Hindi lang natin napansin nung isang araw. So ayan, ilawan natin. Ayan. Sa bandang ilalim ayun oh. Kita niyo ba? Ayan. And ito, mga spider plant pa rin. Ayan, epicea ito. Ayan, nagkakaanak na rin pala ito. Ayan, oh, may maliit. So, yan ang itsura ng ating epicea plant. Tapos, si spider plant pa rin. Ayan. Dito naman sa ibaba, yung ating mosquito plant, kung tawagin, na pag nirab mo, napakabango, parang lemon yung amoy niya. So, ayan, hindi pa naman natin siya itatransfer ulit. Busy pa kasi. Pero pag may time tayo, next na uwi natin, ililipat natin yan ng mas malaking pot. And punta tayo dito sa mga sili. Yung mga sili naman natin dito sa chicken garden na yan, kulubot-kulubot yung dahon, so hindi magandang sign yan. Kasi nga ang sili dapat malago talaga yung pinakapuno niya. Bali tinry lang naman natin dito sa ating pet bottle kung uubra. So kulang ng fertilizer. Next naman natin yung mga mother plants. Ayan oh, ganda nung epicea yung mother plant. Tingnan niyo yung flowers niya. Ayan, nagkakaroon na siya ng maraming flowers. And tingnan niyo, para siyang ano talaga, para siyang yung fake na halaman, pero kapag nilapitan mo, tinawakan mo, talagang malalaman mo siyang totoo na plant. So, ito sana maparami din natin. Ito naman, yung mother plant ng ating spider plant. Ang napansin ko lang, parang medyo nagdadry yung mga dahon niya. So magre-research na lang tayo kung paano bang gagawin dito kasi tingin ko maliit masyado yung pot niya. Ayan lang kasi oh. Kung nakuha natin to, ganyan na yung paso niya, maliit. And magawin na tayo dito sa iba pang mga plants natin. Ito yung gumpre na ba tawag dito. Ayan yung pinunla natin before na may kulay pink, may kulay white, and merong violet. So ita-transplant na lang din natin siguro to bukas para mas gumanda yung paglago nila kasi ito maganda to pag yung nakahilera and nagkaroon na ng flowers, napaka attractive niya. So siguro dito hilera natin dito after natin magawa yung una nating project. Tapos yung ating red lady papaya na nanggaling sa World Trade Center, ito na oh. Ano kasi ito from seed to ayan, naging plants na siya, malaki na siya. Yung iba nakatanim na rin dun sa likod. So sana mapagbunga namin ng maganda to. And kasi maganda rin naman ang papaya sa garden. Nagiging source din siya ng pagkain. At the same time pwede mo rin siyang ihalo sa tinola, ganyan. Tapos yung bunga nito maganda talaga, masarap. And ito naman yung ating Vietnam rose oh.
tignan nyo naman, napakagrabe ng, ayan oh, grabe yung kanyang pagtubo, hindi lang sabay-sabay. So tingin natin, kailangan natin mag-trim dito para mas kumapal siya. And yung matitrim natin, lipat na lang natin siguro ng pot para hindi naman sayang. So halo-halo yung kulay kasi dito eh. Ayan, meron tayong puti, ayan puti. Tapos may red pang ata ito eh. May mga parts din na hindi nabuhay pero 90% buhay naman. So punta na tayo dito sa ating mga manok. Ayan. Last time kasi hindi natin napakita kung aling ginawa natin dito sa ating galvanized pen. So ganito lang yung ginawa natin para maging safe yung ating mga laga. Hindi na sila basta-bastang madadali ng daga. So pinaikutan natin ng screen. Yung screen na to, maliliit na yung butas, hindi na basta-basta mapasok ang daga rito. Ayan. Dito medyo maluwag lang ng konti para naman syempre maibukas at maisara natin itong ating lock. So ganyan ginawa natin. Observe na lang natin baka kasi minsan yung mga daga kasi pumapasok sa ganito. Kaya ito may mga parts dito na may mga talim-talim. Ayan. Talagang tinir natin yung talim para yung daga hindi siya basta-basta papasok. So ayan yung ating black matted, hiniwalay na rin natin sa mga sisiw niya. Mamaya papakita natin yung mga sisiw. Binibreed na lang natin ulit para mas dumami sila. So ayan yung kulay ng black matted natin para maganda dito sa garden. And next naman natin yung ating shamo na manok. Ayan, yung tsura ng shamo. Ayan, yung hen. Matapang lang kasi guys, hindi natin siya may pair dun sa ating cock. So ang tapang, para siyang Texas, nakikipag sabong. So next time itatabi na lang natin para maging magpartner. Next naman natin yung ating mga papisan ng lavender matted. Ayan o guys, grabe. Tinry natin sa black matted na cock. Ito yung naging result. So lahat ng mga pasisiw natin dito is black matted. Ayan, tingin ko maraming kakarel dito. And wala man lang nagmana dun sa nanay. Pero ang sabi kasi sa atin ni Sir Yet, yung napagbilan natin ito, try ko daw i-back to mother, yung magiging anak. Kumbaga from baby, hintay natin siya maging mature, tapos i-prepare natin sa nanay. Ganun yun. Para maglabas siya ng pure na lavender matted. So ganun lang din ginawa niya daw before. Next naman natin yung nakuha natin na silver birchen. Ayan, kala natin pure black to before, pero silver birchen pala siya. Ayan o guys, short back siya, tapos sword tail, short legs. Napakaganda ng stance niya, pwede siyang pang show. Pag nag-matured pa to, mas dadami yung pinaka silver sa katawan niya. Ayan o, unti-unti nang lumalabas yung silver dun sa katawan niya, kaya siya tinawag na silver birchen. Itong isa naman, ayan, hindi natin alam kung buff ba yung magiging kulay nito or yellow forest. So hintay pa natin mag-mature. Di pa kasi sila napapaliguan guys, kaya ganyan yung balahibo. Dahil busy pa nga tayo dito. Maybe tomorrow try natin magpaligo ng mga alaga nating manok. And nagpurga na rin pala tayo kahapon guys, para syempre maging healthy sila at hindi agawin ng bulate yung sustansya na kain nila. Next naman natin yung ating second batch ng black matted na sisiw. Yan guys, oh, ang gaganda ng color nila. Yan pala guys, nakikita nyo mga ano yan ha, hindi yan dumi. May halong dumi man, pero mga kusot yan, yung para ma-absorb yung amoy ng dumi. So yung kulungan din natin dito, ayan o, nagtutuklapan na. Tinutuka-tuka kasi nila kaya nasisira. Pero dito tayo mag-focus. Ayan, meron tayo ditong mga yung kakarel natin dito, isang piraso lang, tingin ko yan yun. Tapos yung iba, ano na yan, pulet. Ayan, mga pulet babaeng bata na manok, dumalaga. Ayan. Itsura natin. Tignan nyo, para silang Oreo. Grabe no? Ang ganda ng kulay guys. Next pala natin, ito pang isa hindi natin napakita. Ito, kikitan din ako dito. Ayan, nagtatalon-talunan sila. Ito yung tinatawag na cochin ball. Grabe oh, frizzle. Grabe. Yung isa, hintay natin isa. Ayan oh. Grabe oh, ang ganda oh. Ito, abangan natin to. Sure ball na ano to, nakakarel at pulet. Ayan, pair na to guys. Pero try natin kuhanan yan ng yung ano, yung smooth yung balahibo, hindi frizzle. Kasi napanood natin sa vlog ni Sir Jaime Lim.
So yun, expert talaga sa mga ganito. Pag pinag-pair mo daw to sa pag pinag-pair mo sila, mas maganda yung hindi silky, ay hindi yung frizzle ang balahibo tapos yung smooth ang balahibo. Para mas maganda yung magiging anak. So yun, ang ganda oh. Ang cute nila, ang liit. Bantam din sila guys. So ito nakita rin naman natin sa World Trade yung lahi ng ganito before. May nagbebenta. Hindi nga lang tayo mahilig pa sa ano nun, sa manok. So pangkambing pa tayo before. Yung mga kambing natin ngayon medyo nagbawas kasi tayo. Ayan, dyan muna sila. Nakasindi lang yung ilaw kasi yan eh. Papakita ko sa inyo yung mga itsura nila ngayon. Next naman natin, ayan. Ganun pa rin, black mottled. Tapos ito, cross ng black mottled at yung white na hen na Japanese bantam. So ayan yung itsura nila guys. Ayan. Binibenta ko rin yung tatlo dyan. Sa mga gustong mag-avail. Ayan. May nakausap na tayo kanina. And pinakalas na ipapakita siguro natin itong ayan, ito. Ito yung shamo natin na isa. Tangkad doon, laki oh. Kita nyo naman gaano siya katangkad. Hindi pa yan matured masyado kasi bata pa yan pero tangkad-tangkad niya. Next yung ating Japanese bantam na white. Tapos yung red. Hindi na natin masyadong papakita. Dito tayo magpo-focus sa natin sa Benjaro. Guys, ito talaga na-amaze ako rito, ang daming kakarel. 'Di ba namatay nga yung ating pinaka broodcock. Ngayon, ang daming pumalit. Gagawin natin dito niyan, iba back to mother natin yung. Ipili siguro tayo ng isa diyan, gagawin natin yung breeder. Ayan. Actually, meron pa nga akong tina-reserve na magiging pair nitong hen natin. Siguro sa by April makukuha na natin 'yon. Pero ito, yan, magaganda yung mga natin, oh. Grabe, no? Yan, dami nila, oh. Umuulan ng Benjarong color. Ito, pure Thailand tong mga to, guys. So, ibang quality ng mga to. Grabe, ang dami. Meron lang tayong isang gagamutin dyan, ayan, oh. Pansin nyo yung leg nya na mamaga. So, sipon daw yan. At yan lang muna ang ating video for today guys. Sa mga nanood, shoutout sa inyo. Sa mga kahabi natin dyan na mga gusto mag-alaga, i-PM nyo lang ako sa aking Facebook page na Entong's World Farm. So may farm sa dulo. And syempre, follow nyo na rin ako dyan kung bago kayo dito sa video na to, sa Facebook page natin. Para naman ma-update kayo sa ating mga alaga dito. So hindi lang kambing ang mga alaga natin. Meron ding manok. Meron ding yan, mga kambing, manok, may bibi. So halo-halo. Sa mga gustong mag-avail, PM lang kayo doon. See you next time guys. Happy farming po sa inyong lahat. God bless and ingat lagi. Bye-bye.